Namahagi ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Zambales sa gitna pa rin ng epekto ng mega oil price hike. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagbigay ng tulong ang Philippine Coast Guard PCG sa 20 mangisda sa lalawigan ng Zambales sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pamamagitan ng BRP Cabra MRRB 4409 na mahagi ang PCG ng mga family food pack sa mga mangisda malapit sa Capon Grande. Ito'y upang maibsan ang epekto ng mataas na gastusin sa kanilang pangisda. Isinagawa ang pamamahagi kasabay ng regular na maritime patrol ng PCG sa nasabing lugar na layong tiyakin ang kaligtasan sa karagatan at mapanatili ang presensya ng ahensya sa mga pamayanang baybayin. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kapakanan at seguridad ng mga mangisda at iba pang sektor sa karagatan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakikiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur sa panawagan na mabigyang hustisya ang tatlong magkakamag-anak na negosyanteng Miranao na biktima ng robbery at brutal na pinaslang sa barangay Santa Teresa, Lalio, Cagayan. Sa pahayag mula kay Lanao del Sur Provincial Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr., mariin itong kinukundina ang brutal na pamamaslang sa tatlong mga kababayan na pawang negosyante na kinilalang sina Salik Amirol, Motalib George Amirol at Janisa Makod Amirol. Naka-address ang panawagan ni Governor Bombit Adjong sa law enforcement agencies ng Tuguegarao at Cagayan para sa mabilisang pagresolba ng krimen sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga salarin. Ayon sa gobernador, walang puwang sa ating lipunan ng ganitong uri ng karahasan. Justice must prevail. Sa pinakahuling update ng kaso, matagumpay na naaresto sa hot pursuit operation ng mga personnel ng Police Regional Office 2 ang dalawang suspect. Ang dalawa ay kinilala sa mga aliases nilang Fred, 31 years old, at Rod, 48 years old, kapwa residente ng Bugay, Cagayan, habang tuloy ang pagtugi sa isa pang nakakalayang sangkot sa krimen. Nakumpiska mula sa mga suspek ang isang 9mm pistol at isang M16 rifle na may buradong serial number. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station ng isang 30 anyos na lalaki, photographer, street level individual na residente ng nasabing syudad matapos maaresto sa ikinasang anti-drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 4:45 ng madaling araw, nagkasa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit at City Intelligence Team in coordination with PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money at nakabili sa suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nabawi ang mark money sa suspect at ang illegal na droga na nakumpiska ay tumitimbang na 1.8 grams na may street drug price na 12,240 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanumpa na ang 39 na mga bagong non-uniform personnel ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAYAR. Ayon kay Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, sa 39 na mga nanumpang mga inyupi, 3 ang idinistino sa Bacolod City Police Office o BCPO, 10 naman sa Negros Occidental Provincial Police Office o NOCPO, 4 naman sa Siquijor Police Office, 4 din sa 22 sa Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO. Inihayag ni Ibay na magserbisyo sa gobyerno at hindi lamang sa pagtanggap ng trabaho at aasahan ang pagtanggap din ng mga responsibilidad ng mga inyupi. Para sa MBC TV
Network News. Ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.